Bawat isa po sa atin ay may kakayanang gumawa at paganahin ang mga happiness hormones na ating katawan na magpapasaya, magpapasigla at makapagpapalakas sa ating immune system. Dahil ang ating katawan ay may natural or built-in good feeling hormones na pwede nating i-produce laban sa mga stress, kalungkutan at karamdaman. Papaano? Yan ang ating tutuklasin sa programa natin ngayon. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ako dito sa Simula Usapang Senior. Pag-ibig na walang maliw, pagpapalang walang tigil, dating pusong may hapis, ngayon'y umawi. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, bagong tuwing umaga. Isang mapagpalang araw po ang aking pinaabot sa inyong lahat. Kumusta po kayo? At muli, nais ko kayo i-welcome sa ating program na Simula Usapang Senior. Dito lamang sa AWR 89.1 FM tuwing Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. At ako po ang inyong kaibigan, ang inyong senior na makakasama sa loob na isang oras. At ngayon po ay magkakaroon muli tayo ng isang talakayan na nais kong i-dedicate sa isa nating masugid na taga-subaybay ay kay si Patrick Gonzales. Hi, Sir Patrick Gonzales. Welcome po sa ating program at nais ko rin welcome kasama ninyo ang ating mga kaibigan from International Church of SDA sa Evanston, Illinois, USA. Welcome po. Gayon din sa Naperville Remnant Film Church, Chicago, Illinois, USA. And shout out to my brother, Pastor Sam Barrios and family. Welcome. At kumusta na po kayo? I hope you're fine today at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. At nais kong i-welcome din, of course, dito sa Philippine International Church of SDA, dito sa campus ng Adventist University of the Philippines. Yan po ay ang mga Senior Citizens Association ng PIC. At maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at pagiging part ng inyong Seniors Choral. Ako po ay talagang na-bless po sa inyong ministry. At kumusta rin, shout out din sa taga Manila Center Church, no, na ating doong ginanap ang ating huling concert. Kumusta po mga brethren ng Manila Center Church. At nais kong batiin, of course, ang dito sa Puting Kahoy, Silang Cavite, ang mga senior citizens natin na patuloy na nakikipag-text sa atin. Maraming salamat po sa inyong magagandang mga pagbati at mga comments sa amin. Nandyan po si Liling Lumagda, si Absti, si Inday Oñate, Remy Bayan, kumusta po? Eve Alcoriza, Lai Lasso, ganyan din kay Esther Salazar, Mateo Magro, ang ating mga Purok leaders, no? At Lloyd Benosa, Feli De Leon, at lahat-lahat po, lahat ng miyembro, kumusta po kayo? Ako po yan, nagagalak at talagang nakakataba po ng puso na marinig na kayo ay nakikinabang, no, sa ating programa. Although ang ating program, kasi mga lalo na doon sa mga bagong
kapakikinig lang, no, na nais kong ipaalam sa inyo, hindi lang po ito pang senior. Ito po ay para sa lahat, no, para sa lahat ng tao. Lalo na yung topic natin ngayon ay tungkol sa happiness hormones. Nako, napakaganda yan na pag-usapan kasi meron talaga tayong nilikha talaga tayo na meron tayong sariling kakayanan, no, na may healing power ang ating katawan. Kaya ang dapat lang talaga gawin sa katawan, palakasin ang ating mga um, ng tamang pagkain, palakasin sa tamang gawi o lifestyle para yung katawan maging masaya rin, at pag masaya ang katawan, ibibigay din niya yung nararapat na na kalusugan na kailangan natin. Okay? So yan po ang ating topic ngayon. At greetings, okay? Sa mga sumusunod, Luz Pusing, Lucy Kiabang, Ging Gloria Martiliano, Mary Grace Acosta Ulpindo, welcome po, Erlinda Basilisco, Gracia Dei, Ayen Asek, Helen Aguilar, Crescencia Ordonez Pascua. At gayon din, shout out din kay Zenny Moser from Ohio, USA, Beth Villapuerte from Balayan, Batangas, at Darlene Ojero from Tangalan, Aklan na po. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta, lalo na sa inyong mga panalangin. At sa Manila, dito rin sa Manila, yung National Museum of the Philippines, welcome po Bel Pagbunan, si Lisa, si Carol Magdaleno, at saka nandyan din si Alvin at saka si Ina, welcome po. At shout out din kay Rose Arrogante from Canada. At patuloy po dito rin sa ating Morning View Seventh-day Adventist Church. Salamat po sa inyong suporta at panalangin. Kay nandiyan si of course ang ating isa sa mga elders dyan, si Ruth Galang. Kumusta po? And of course Brother Henry Galang. And sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan ngayon. At ang ibang members natin, si Juliet Alcaraz and your husband, kumusta po kayo? At of course, marami pa tayong babatiin at medyo bibigyan natin ng daan yan maya-maya sa mga iba pa nating pang may pagkakataon. Okay? So ang ating pong topic ngayon ay sabi nga ay yung ating happiness hormones. Alam niyo ba yung mga happiness hormones natin? Yan yung mga dopamines, serotonin, endorphins, at iba pa. Tingnan natin yan mamaya. Pag-usapan natin yan sa health and wellness natin. Mag-ano po tayo? I-dedicate ko itong program na ito sa ating kaibigan kay Patrick Gonzales. Kumusta po kayo? At sana po ay gumaling na kayo. Alam ko meron kayong karamdaman ngayon, pero ito pong ating topic ngayon ay para po sa lahat, no? Kahit na hindi pa kayo senior, meron po akong ibabahagi sa inyo na 10 easy ways, 10 mga paraan para maging masaya o lumigaya. Alam mo, sa banal na kasulatan ay bihira, hindi nababasa yung salitang kaligayahan. Ang sinasabi niya ay joy, no? Or happiness, okay? So, ang ating pong resource ngayon, ang ating source rather, ay from the writer of Signs of the Times, no? At siya ay si Sheila O'Connor. At napakaganda na kanyang practical, no, na mga advice para maging masaya. Kumusta po ba kayo? Masaya po ba kayo sa buhay nyo? At alam nyo, pagkatapos ng programang ito, alam ko, matututunan natin kung paano natin mapapasaya, mapapasigla, at maging kapakipanginabang ang ating buhay. Okay? From Sheila O'Connor's 10 Easy Ways to be Happy. At yan po ang pag-uusapan natin. At maya-maya pag-usapan din natin yung mga happiness hormones, no? At patuloy nating
titingnan, no, yung ating mga marami tayo ngayon sa mga prayer time natin na mga request. Kaya pagtutunan din natin na bibigyan natin ng time para sa ating prayer. So, ngayon po ay maghanda na tayo na ating inumin, okay? At i-hydrate na ang sarili para sa ating medyo hindi naman na mahaba, kundi seryosong ano naman to kasi. Pero practical lang po. Ang ibig sabihin nito ay kayang-kaya nating gawin. Hindi po to kailangan, walang requirements po ito, kundi yung atin lang pong kailangang open ang mind natin, pati ang puso natin, at talaga may willingness tayo na gawin ito para sa ating kalusugan, pagbabago. Biruin nyo, pag-uusapan po natin yung sekreto na paano tayo maging maligaya. Kahit ano pa ang inyong edad o ano yung kalagayan ngayon. So, saan man kayo nga naroon ngayon, welcome po sa ating program. So, dyan lang po kayo. Magbabalik po agad ang simula, Usapang Senior. Welcome back po sa ating program Simula Usapang Senior na sumasa inyo tuwing 10 to 11 a.m. ng Huwebes at Linggo. Dito lamang sa AWR 89.1 FM. Don't forget to like our channels also, our Facebook and other channels. Was this YouTube channels po? Just type Simula Usapang Senior ni Doc Rom Barrios and you will have all even the past episodes of our program. At don't forget, of course, to subscribe, like, and share. No? At ngayon po, pag-uusapan natin. So, meron pong 10 payo no, sa atin kung paano easy ways, ang tawag ni Ma'am Sheila O'Connor, no, na binang author, na 10 easy ways to be happy. Okay. So, alam natin to, pero paalalahanan ko lang kayo. Paalala lang to sa atin. Number 1, do good to others. Ang una niya, gumawa raw tayo na mabuti sa ibang tao. Kaya kung magkaminsan kasi, ang ating focus ay yung ating sarili, di po ba? Kung magkaminsan, iniisip natin, ano ang para sa akin, mag-enjoy ako, magpapasaya sa akin. No? Ang sabi sa atin, panapayo tayo sa atin para tayo maging masaya. Masaya, no? Hindi dahilan sa ating sarili, kundi kailangan pala gumawa tayo na mabuti sa tao, sa ating kapwa. Tanda natin, naalala ko yung ating pinag-uusapan before na kung ano ang pag-ibig natin sa kapwa, tayo pala ay nilikha para sa ating kapwa. Kaya we are our brother or neighbor's keepers. Di ba? Kaya tayo ay mga tagapangalaga. No? Kaya may payo sa atin, sabi rito, we feel good indulging ourselves now and then in something we enjoy. Pero sinabi ni Patricia Rose, who goes by the name of Protocol Coach, also gives the following advice: do something for another person. It only takes seconds a day, but yields hours of good feelings for both of you and the recipient. Diba? Pag gumagawa tayo na mabuti sa kapwa natin, hindi naman uubusin ang oras natin. Yung maliit na ginawa natin, napakalaking pangmatagalan, di po ba? At ayun ay mapapansin nyo na ang pakiramdam mo ay magaang, di ba? Next, stay out of other people's problems. Ano ibig sabihin? Okay. Para ibig sabihin mind your own business. Hindi naman sa sinasabi na makasarili tayo, no? Pero ibig sabihin, kung magkaminsan, marami tayong pinoproblema na hindi naman dapat natin problema, no? At kung magkaminsan, dapat mag-sympathize tayo. Pero pag hindi naman tayo hinihilingan, no, na
na tumulong at tingin natin ay medyo personal yung problema at kaya i-solve, no? Wag na po muna tayong anong tawag natin, maki-involve, no? Dahil sabi rito, mahirap, but one sure way of improving your state of happiness is to simply mind your own business. Okay? So, ibig sabihin, kasi minsan may mga problema, halimbawa ang ating mga kaibigan, lalo na, of course, may mga problema ating mga mahal sa buhay, mga kapamilya. Pero, tingnan muna natin, no? Hayaan muna natin na ma-analyze nila at bigyan sila ng pagkakataon muna na umaksyon o gumawa sa kanilang mga suliranin. At nandoon naman tayo for support. Kaya kung gusto natin maging masaya rin, ay sabi rito, but sabi rito, may payo dito na sa isang, may isang article, Choosing for Bliss, Reclaiming Your Inherent Joy. Ang payo rito, sabi rito, but my attempts at intervention robbed my family and friends of a valuable learning experience that, or experiencing the consequences of their choices, and this robbed me of my joy and contentment. Kasi kung minsan, yung mga suliranin nila ay ayun yung kanilang mga choices, no? Kaya tingnan natin muna kung paano nila gagamutin yung kanilang mga choices, yung mga pinili nila. At doon ay pwede naman tayong tumulong kapag kailangan na. Okay po. In the meantime, wag po natin aakuin ang problema na may problema. Okay? Hindi natin sinasabi na wag tayong mag-sympathize. Kinakailangan hayaan po na natin po, no? Palakarin natin yung suliranin nila at kung kailangan tayong tumulong, doon na po tayo pwedeng gumawa rin ng ating bahagi sa kanila. Okay? Stay out of other people's problems. Okay. Okay. Next, say you're sorry. Napakasimple lang, no? Matuturo tayo mag-sorry, no? Guilt and shame are major causes of our unhappiness. Ano yung guilt? Ayun yung pagkakasala, yung mga pagkakamali natin na nagawa. At saka yung shame, yung mga kahihiyan. Nagiging unhappy talaga tayo niya kapag tayo ay nakaranas yan. Both are good in small doses. Okay lang yun. Nakakakamali, nakakasala, sa maliliit, okay lang yun. Pero sabi rito, sa mga small doses, okay lang yun. But because they keep us aware of our mistakes, nakikilala natin tayo nagkamali. But we can markedly improve our happiness with the words, I'm sorry. Kaya matuto po tayong magpakumbaba, mag-sorry po tayo. Pag tayo'y, minsan nga kahit na minsan ay sabihin, hindi tayo nag-umpisa, pero pwede tayo mag-sorry na rin dahil siguro nakasakit din tayo ng kalooban at siguro nakialam tayo, matuto na lang po tayo mag-sorry. Ibig sabihin lang po rito, magpakumbaba po tayo. Ayan, ibig sabihin yan. Sabi, I'm sorry, acknowledging when we've hurt another person and apologizing for the misdeed roles and the guilt of shoulders and contributes dramatically to our sense of well-being and happiness. Matuto po tayo mag-sorry. Okay? Napakasimple. Ang pang-apat dito ay laugh. Tumawa. Kailan po ba kayo huling tumawa? Maski umiti lang muna kayo. Kasi nakakagaan din yan,
Alam niyo pa ang pagngiti pala ay nakakababa ng ano, ng ng stress natin o nababawasan natin yung stress. Ang sabi ni Haring Solomon na sinabi niya ganon sa Proverbs 12:22, a cheerful heart is good medicine, or a merry heart doeth good like a medicine. Okay? Kaya tinuturuan tayo, huwag masyado tayong seryoso. Make it light. Ibig sabihin, nagkakamali, o minsan pwede ngang tawanan din natin ating sarili. Kaya nga yung tawanan mo yung problema, pag nagkamali ka, okay lang. Sense of humor, mahalaga din po yan. Kasi laughter is a good medicine din po. So, sabi rito, learn that life is what you make of it. Remember to laugh. And it helps sometimes to laugh at yourself, especially when you've done something dumb. This is another way to relieve shame. At ang laughter po, hindi lang po yan halakhak. Yan po ay medicine. Tandaan natin yan. Okay? And then, another practical advice to us is change what you say to yourself. Ayan, kumagkaminsan ng ating kalaban, lalo na sa mga senior, mali ang ating mga sinasabi. Naku, matanda na ako. Ayoko na yan. Hindi ko na kaya yan. Naku, mahina na ako. Alam po ba ninyo, kapag sinasabi nyo yun, nakikinig ang iyong isip. At ang isip mo, ayun ang ginagawa. Gagawin ang katawan mo. Kaya, the same way na pag sinabi mong masaya ako, sasaya din ang iyong pakiramdam. Okay? Kaya, wag po tayo magsasabi ng mga negative natin na, uy, tapos na ako dyan, lipas na ako dyan, ayoko na dyan. Okay, puro po yun, no? Para bang wala ka nang i-improvein pa. Alam po ba ninyo, habang tayo nabubuhay, marami pa po tayong bagay na pwedeng pag-aralan. Hindi pa po tayo talagang, tawag natin dyan life is a learning process. Habang buhay po tayo, patuloy po tayong nag-discover, patuloy tayong nag-iisip ng mga bago, at patuloy tayong natututo at nag-aaral. Ang sumunod, have a bad memory. Yes, bad memory. Ano kaya ibig sabihin itong bad memory? Ibig sabihin, malilimutin ka dapat. Ano ibig sabihin? Nalilimutan mo kung ano yung mga problema mo. Nalilimutan mo, sabi rito ng isang journalist, I believe one of the essential ingredients for happiness is bad memory. Don't hold grudges. Yun, kalimutan mo na. Wag mo nang isipin yung mga nagginawa sa iyo, yung mga dati mong kaaway, yung mga dati hindi magagandang experience. Wag na ho natin pag-ulit-ulitin. Wag na ho natin ibalik sa isip natin. Dahil hindi lang po tayo na aapektuhan. Tayo po ay madidepress din dahil ulit tayo ng mga negative experiences, sabi natin ito. And sabi na, put them behind you. Don't keep replaying them in your mind. Wag na po natin ulitin, okay? At alalahanin, okay? Kailangan natin pala ng bad memory. Next is, we're 7 now, number 7, choose to be happy. Ano ibig sabihin ng choose? Sabi nga ang happiness po ay nasa tamang pananaw ng isip. Pag sinabi ng isip mo, gusto ko maging maligaya ngayon at masaya, susunod po ang ating katawan, ang ating buhay. Kaya sabi rito, it boils down to this. Based on your thoughts and choices, if you want to be happy, be happy. If you're not happy now, change your mind and make a different choice. Ayan. Kapag masaya ka ngayon, magpakasaya ka. Pag hindi ka masaya, baguhin mo yan.
piliin mo ang kasiyahan kaysa sa kalungkutan. Ayan, ganyan lang kasimple, no? And then, number 8, have good relationships. Okay? Alam na natin to, na tayo, our brains are hardwired to relate to people. Naka-program tayo para sa kapwa na dapat ay nagko-connect tayo, no? Sabi ganon. Kaya on that, we have no choice and we pay high price indeed for thinking we can opt out of relationship. Kaya hindi tayo pwede talaga tawag natin diyan, hihiwalay natin, isolate, no? At humiwalay tayo o wag tayo makipag-connect. Kasi sabi nga habang tumatanda raw, umiiwas na sa social life. Hindi po kailangan dahil meron pa po tayo magagawa at tayo po'y pwede pang tumulong lalo na sa mga community service, yung mga pagtulong sa kapwa. Ayan po magiging kapaki-pakinabang pa tayo. 'Di ba? At tingnan natin, i-maintain po natin ang mabuting mga relasyon natin. Okay, 9. Okay, pangalawa, sa huli ito, meditate. A simple way to increase your happiness is to meditate. Ito yung sinasabi na kahit you're alone, you don't necessarily to be lonely. Kasi kung minsan, pag alone ka, meditate ka, tapos yun ang tinatawag na solitude. Ayun po yung positive na being alone. May kasi ang loneliness naman po, hindi naman sa pagiging nag-iisa ka Kahit nasa minsan, nasa grupo ka o nasa mga tao kasama mo, kung talagang malulungkot ka kahit maraming tao. No? Pero ang sinasabi dito na happiness, no, yung solitude ay yung kontento ka sa sarili mo kahit nag-iisa ka, nakakapag-meditate ka, nakakapag-pray ka, nakakapag-analyze ka ng buhay mo, ng sarili mo, naaayos mo, at iniisip mo kung paano ka mag-improve. Napakaganda po yun. Ayun po yung tinatawag na meditation. At kasama dito sa meditation, of course, yung prayer natin. Of course, ang ating spiritual life, no, na tayo ay laging nakakonect, no, sa ating Diyos, sa ating manlalalang na nagbibigay at source ng lahat ng bagay. Ayan po. Kaya napakahalaga po na dapat tayo ay may time para po sa meditation and prayer. Okay. And this one is actually, palagay ko napakahalaga dahil this covers the whole, or summarizes the whole, the 10, no? The 10, the 9. It summarizes the 9. This is our 10th. Sabi rito, give away what you want. Ano raw? There's an age-old principle that says, we reap what we sow. Sabi rito ay sa Galatians 6:7. Kung ano raw yung aanihin daw natin kung ano ang ating itinanim. Yun. Kaya, to get what you want, first, give the thing away. Napakagandang na pananaw. Kung anong gusto mo, anong hilig mo, ibigay mo muna sa iba. Ano ibig sabihin? No, na gusto mo ng want more love in your life, kung gusto mong mahalin ka, okay? Sabi rito, gusto mong ma-appreciate ka, gusto mong makilala ka, may recognize ka, gusto mong irespeto ka, okay? Sabi rito, give them first to others, and they'll flow right back to you. No? Kung ano binigay mo sa kapwa mo, babalik sa iyo. Kaya kung anong gusto mo sa buhay mo, gusto mong mahalin ka, gusto mong respeto ka, gusto mong makilala ka, gusto mong pasalamatan ka, appreciate ka, ibigay mo muna sa iba. At sabi nga nun, babalik sa iyo.
napakagandang paalala sa atin. Ayan po yung 10 10 ways to be happy, simple ways. 'Di ba? Napaka-simple lang. Okay? Para lang ah kinuwento lang niya kung paano ka lang. Wala namang mahirap gawin. Maging mabuti ka lang sa kapwa mo, tapos umiwas ka sa mga problema na hindi mo naman dapat problema, tapos tumawa ka lagi, and then humalakhak, no? And matuto tayong magpakumbaba, mag-say ng sorry. Ayan pa, meron pa yung mahalin mo yung sarili mo pag nakipag-uusap ka. Ang kausapin mo sarili mo na ako ay isang mabuting tao at ako rin ay marami pang magagawa. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon, sa Diyos ko na ako'y buhay pa at ako ay kapaki-pakinabang pa. Ayan, mga kausap mo sa sarili mo. At gayon din maging bad memory. Malilimutin, pabayaan nyo. Ibig sabihin, kalimutan mo na yung mga nakaraan, na mga pagtatalo, pag-aaway, hindi pagkakasundo. Of course, makipagkasundo dapat tayo dahil kailangan natin mabuting relasyon. No? Pero, ibig sabihin, yung mga maliliit na bagay, hindi mo na dapat yun dadamdamin. Let it go para maging masaya ka. O gumaan naman ang buhay mo. And then, of course, choose to be happy. At ang mga relasyon natin, dapat patuloy, nagko-connect tayo sa mga kapwa natin. Meron tayong panahon para mag-meditate at manalangin. Okay? And, sabi, give away what you want. Ano man ang ginawa mong mabuti sa kapwa mo, no? Lahat ng ginawa mo ay siguradong babalik sa iyo. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating napag-aralan ngayon ng mga payo tungkol sa pagiging masaya. Di po ba? Napakasimple lang maging masaya. At wala tayo ibang gagawin kundi maging totoo, positive tayo at tayo ay punong-puno ng pag-asa. Piliin po natin na tayo ay laging masaya. Kung hindi kayo masaya ngayon, baguhin po ninyo yan. No? Piliin nyo pa rin ang maging masaya. Pagpalain po tayo ng Diyos sa ating pinag-aralan ngayon. Magbabalik po ang simula, Usapang Senior. Patuloy po kayong sumusubaybay sa programang Simula, Usapang Senior tuwing Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po inyong kaibigan sa Impapawid, Doc Rome Barrios. At kanina pinag-usapan natin yung sekreto, para maging masaya. Mga simpleng bagay para maging maranasan natin ang kaligayahan, kapayapaan sa buhay. Ngayon po, pag-uusapan natin sa ating senior wellness, yung ating mga happy hormones sa body natin. Okay. Nagbibigay sa atin ng nagpapabago nating mood. Ito yung mga happy, ha? Pero meron tayong kalaban, dalawang hormones na danyo. Yung kalaban natin yung cortisol. Ayan po yan. At saka yung adrenaline. Yung adrenaline na yan. Ayan yung cortisol ay yung stress hormones. Ayun po yung hormones na nagpapa-active sa atin. No? At pag tayo overstress, ayan po yung active na sa katawan natin. At gayon din yung, alam niyo yung adrenaline, di ba? Pag may emergency, talagang lumalakas ka, no? Kasi yung adrenaline from adrenal glands, no? Ayan po yung active. Ayan po yung mga iniiwasan nating hormones. Pero may purpose po yan. Yung cortisol, ayan naman po yung nagpapagising sa atin. No? Ibig sabihin, pagkagaling natin sa tulog, yung cortisol ay yung nagpapa-activate sa atin. No? Para tayo gumising naman. No? Kaya mahalaga rin yung
yung roles nila. Kanya-kanya silang roles. Pero as much as possible, iwasan natin yung mga, of course, stress hormones kasi marami pong karamdaman yan, mapapagod tayo. Bukod sa mapapagod tayo, maraming karamdaman. Ngayon po, pag-usapan natin yung 4 na happy hormones sa ating katawan. At anyway, kung may, siguro pwede nyo lang tandaan, 4 lang naman to. No? Ang una ay dopamine. Oh. Alam po ba ninyo ang dopamine? Ito yung reward chemicals natin sa katawan. Ginagawa nitong dopamine ito? It motivates you and me and makes you feel good when accomplishing a goal. Ayan. Ayun po yung nagpapasaya sa atin kapag may nagawa tayo, na-satisfy tayo, natapos yung ginagawa natin. Talagang high na high tayo. Dopamine po yan. Dopamine. Feel-good hormone. A neurotransmitter that's an important part of our brain's reward system. It is associated with pleasurable sensations along with learning, memory, at iba pa. Ayan. Pag tayo natututo, pag tayo naka-accomplish ng something, ayan po, at tumutulong sa atin, yan dopamine. Okay? Number 1 yan. Sa 4 lang naman yan. Dopamine. Ngayon, paano natin mabubusan dopamine? Ito. Paano natin palalakasin para maranasan natin lagi yung ganyang pakiramdam. Biruin mo na nakakatulong yan sa ating pag-aaral, learning, no? Tapos yung pleasurable, yung magandang pakiramdam. Ayan. Dopamine. Paano natin yan mapapalakas? Of course, i-organize mo yung mga projects mo, no, na wag naman masyadong heavy na sa sobrang dami ng requirements para gawin, may stress rin tayo. Kaya put it into small, workable, doable pieces yung mga gagawin. O kaya iplano mo na hindi mo sasabay-sabayin kasi stressful po yun. Ayun po yung kung gusto natin ma-enjoy yung ating dopamine hormone. Sabi rito ay break big projects into small tasks and then celebrate minor wins. Ayan. Pati yung mga maliliit natin na gagawa, na-accomplish, i-celebrate nyo. Pag, ibig sabihin ay, bigyan mo ng halaga. No? Dahil, ayan ay makakabuti sa ating pakiramdam. Ayan, ang dopamine. Okay. Okay. Susunod nating hormone, no? Yung happiness hormone natin, ay yung tinatawag na serotonin. Tandaan nyo, una dopamine, ngayon serotonin. Ito naman yung mood stabilizer natin. Yung binabalanse ang ating pakiramdam. Inaalis yung mga depression at saka ito rin yung nagre-regulate na ating magandang pagtulog. Nakita nyo pa? Nagpapaganda na ating pagtulog. Ito rin ang tumutulong sa atin, ang serotonin, sa ating gana sa pagkain, appetite. No? Diba? Pasalamat tayo. Alam nyo, kapag naiisip ko na may mga taong may karamdaman, bakit sila nawawala ng gana kumain? At alam nyo, kapag wala yung serotonin, wala tayong gana kumain. Pasalamat po tayo may gana pang kumain. Kasi nakakaawa yung may kalagayan ng mga pasyente na ayaw nang kumain, walang gana, hindi ko na malulon at hindi ko gusto ang lasa, napakatabang, may mga ganun po. Kaya napakahalaga po yung serotonin na yan para sa ating pampagana, sa ating digestion, gayon din sa ating learning ability, no? Yung maganda ang mood natin,
no, excited tayo. Reduces depression. Tapos pati sa pagpapahinga, serotonin. Kaya po okay, paano natin mabubus ang serotonin hormone natin? Ayan po, di ba sabi nga natin ito pong serotonin, ayan po yung nagpapaganda ng ating pagtulog. Kaya ang dapat natin ginagawa, pumupunta tayo sa sunshine, direct sa sunshine, para po yung ating, yung circadian rhythm natin, yung ating, para maayos yung ating, ma-regulate yung schedule natin sa pagtulog. Kasi po, serotonin po yung pampaantok sa atin at makukuha, mai-induce po yan sa pamamagitan ng sunlight. No, kasi ayun po yung magbibigay ng pinaka-clock natin para tayo matulog. Pero after po nung serotonin na yan, di nakapahinga tayo, yung papasok na po yung cortisol para po naman tayo ay maging mabuhay naman, gumising naman, no, maging active. Ganyan po yung gawain ng serotonin. Kaya kailangan natin ng serotonin at saka kailangan natin mag-exercise, okay? And meditate, okay? So yan po yung kailangan natin. So after dopamine, serotonin. At ang pangatlo po nating happiness hormones ay tinatawag na oxytocins. Oxytocin. Ito naman po yung the love and bonding hormone. Ano po ba yung ginagawa nito? It promotes the feelings of trust, empathy, and closeness. Ito rin paminsan-minsan tinatawag na love hormone. Dahil ito po yung essential for childbirth, breastfeeding. Tapos ito rin yung hormone between strong parent-child bonding. And it can also promote trust, empathy, and bonding in relationship. Kaya ito ay nag-i-increase the more na nagkakaroon kayo ng malapit o malalim na relasyon, no? Na relasyon ay lumalalim. Kaya ito oxytocins po ang tawag diyan. Ito pong oxytocins na to ay kailangan natin for the feeling, yung trust, okay, at saka yung pag-ibig, no? Yung affection, no? Paano natin to boost, no? Paano natin to mapapaigting, no? Ma-improve? Spend quality time with friends and family. Pati rin po yung mag-alaga tayo ng pets. Ayan po, 'di ba? Naibubuhos din natin ang ating pagmamahal sa ating mga pets, no? And at pinakikita natin mga affection. Ayan po. Kaya tumataas din ang level niya kapag lagi nating ginagawa. Ayan. Kaya yan po yung oxytocins rather. And then finally, okay, ito po yung pang-apat at huli, yung endorphins po ay tinatawag na natural pain relievers. Kaya yung ating katawan po ay may sariling healing process yan through endorphins. Ito po yung ito, sabi rito, alleviates discomfort and reduces stress. Okay. And your body's natural pain reliever. Ito, kaya ito po yung, kaya minsan may mga time tayo na mataas ang ating, sa pain, no? Yung ating tolerance sa pain dahil sa endorphins. Kasi nga, nagpapagaan, ang tawag natin, alwal ng pakiramdam, okay? Inaalis niya yung mga discomforts natin. Kaya ito yung pati stress, no? Kaya sa halip na matindi ang sakit na ramdaman natin, ito yung mga hormones na pagka natin, ibig sabihin ay ginamit natin ay talagang makakaroon tayo ng soothing na pakiramdam kahit na meron tayo mga
konting nararamdaman. Ayan po. Kaya ito po ay sabi rito, ah, it's a pain reliever, natural pain reliever, which your body produces in response to stress or discomfort. Levels also increases when you engage in reward-producing activities such as eating, working out, or having sex. Okay, ibig sabihin dito may physical satisfaction. Okay, paano natin to mabubus? Paano natin mapapalakas, mapapaigting? Laugh. Oh, yan. Masayahin. Tumawa. Eat dark chocolates. Aba, meron rito And then do a vigorous workout. Ayan, kasama pala yung dark chocolates dyan. And do a vigorous workout to trigger your body's natural runner high. Ayan. Para yung tolerance natin sa mga karamdaman ay mababawa, ay mapapa improve, madadagdagan. So, nandiyan po yung ating 4 happiness hormones. Dopamine, number 1. Number 2 is serotonin. Okay, tandaan nyo. Number 3 is oxytocin. And number 4, endorphin. So, meron na po kayong natutunan ngayon. So, yan po yung mga hormones. At kasama din dyan sa generally speaking, okay? Paano natin mabubus yung happiness hormones natin? Get outside. Ibig sabihin, lumabas po kayo. Lumabas kayo ng bahay. Kasi po doon pagka lumabas kayo, nandyan yung sunlight, okay? Spending time outdoors, nandyan sunlight, yung ultraviolet rays, radiation from the sun can increase production of serotonin. Tapos 15 minutes outside, hanggang 15 minutes, twice or thrice a week, magpa-araw po tayo lumabas dahil mabuti po yung ultraviolet radiation. Pero tandaan din natin yung UV or ultraviolet ay nagiging cause din ng cancer, kaya skin cancer, kaya ready rin po natin yung ating mga tinatawag niya sunscreen, yung protection natin sa ating balat. Pero overall po, kinakailangan try, exploring new neighborhood or park. Yung bang enjoyin po ninyo ang paglabas at tumingin kayo sa iba't ibang mga lugar at tumingin kayo kung nagsasawa na kayo sa dati nyo nakikita, mag-explore kayo. At bukod doon, nakakapag-socialize kayo at nandun po yung natural sunlight. Ayan po yung para ma-boost natin ang ating happiness hormones. Na ayan po yung talagang naturally na magpapagaling sa ating mga number 1, stress. Pangalawa, kalungkutan. At ang pangatlo, pagpapalakas na ating immune system. So, yan po, tandaan po natin na meron tayong natural na good feeling hormones or happiness hormones na makakatulong po sa ating kagalingan. Kaya, in short or in conclusion, ang ating katawan po ay kailangan na mai-boost natin sa kanyang nararapat, sa kanyang pangangailangan, like sunlight, yung mga natural doctors natin, proper nutrition, water, tapos yung air, di ba? At lahat ng mga natural at nandyan din of course yung ating spiritual, yung meditation, yung mga prayer natin, sunlight, water, nutrition, new start, at saka yung of course, water, and then what else? Of course, yung finally, yung divine, trust in the divine power. Tandaan po natin yung spiritual na bagay din. Kailangan natin yan para po maboost ang ating immune system, ang ating kalusugan. Kaya, sana po, may natutunan tayo sa ating pinag-usapan ngayon. Diyan lang po kayo. Magbabalik ang simula, Usapang Senior. Have faith when you speak to the Master.
Purihin po natin ang Panginoon sa ating pagkakataon na muli tayong nakarating sa ating prayer time. At pagpalain po sana kayo na ating Panginoon sa araw na ito at pasalamatan natin siya sa lahat ng mga biyaya at lahat ng mabubuting mga bagay na kanyang pinakakalob sa atin. Tayo po ay ngayon ay mananalangin. Nais kong hilingan kayo na pansamantala tayong tumahimik at tumigil sa ating gagawin habang tayo po ay nananalangin. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos na mapangyarihan sa lahat, purihin po ang inyong dakilang pangalan magpakailanman sapagkat ang lahat ng karunungan at lahat ng kapangyarihan ay mula sa inyo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtustos at pag-iingat sa bawat sa amin ng buhay at kalakasan. Maraming salamat din sa pagkakataon na patuloy niyo binibigay sa amin na patuloy kami usal ng aming dalangin sa inyo. Maraming salamat sa pagkakataon ito at nais po namin ilapit sa inyo ang aming mga kapatid, kaibigan at mga mahal sa buhay na humihiling ng inyong patnubay at kagalingan. Nais po namin idalangin ang aming mga kaibigan na sina Maricar Bartolome, Samantha at Jordan Ocasla. Huwag po ninyo kalimutan, Panginoon, si Nelson Ganyola sa kanyang mga karamdaman at sa kanyang pinansyal na pangangailangan. Gayon din si Edwin Macapagal. Tulungan din si Waylene Lorenzo, Gemma Molina. Lahat po sila, Ama, ay humihingi ng inyong kagalingan at kami nagpapasalamat na karamihan sa kanila ay nakakaranas na ng mabuting pakiramdam at nakakaranas na ng panibagong kalakasan dahilan sa inyong pag-ibig. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na patuloy niyo ibinibigay sa kanila na sila ay patuloy niyo binibigyan pa ng buhay at patuloy na pagpapala at patuloy na patnubay ninyo na nakikita po nila, nararanasan nila ang inyong pagiging malapit sa bawat isa sa kanila. Salamat, Ama, sa pagkakataon na nararanasan namin na kayo ay patuloy naming nakakasama, lalo na po sa gitna ng aming mga pagsubok at mga kahirapan. Tulungan din po si Ver Arrogante sa kanyang mga nararanasang mga pagsubok sa buhay. Alam namin, Ama, na wala kami ibang sandigan, wala kami ibang pag-asa, at wala kami ibang takbuhan at kaligtasan kundi kayo lamang. At hinihiling namin, Ama, na bibigyan niyo kami patuloy ng kalakasan at armas at lakas para paglabanan ang anumang mga pagsubok na aming dinaranas sa araw-araw. Salamat din, Panginoon, sa pagkakataon na ibigay niyo sa aming mga kaibigan na sina Magdalena Ferry, Bobot Delgado sa kanilang evangelism na ginagawa. Tulungan nawa sila ng banal na Espiritu na siyang maging gabay nila at gumawa para po sa ikaliligtas ng marami pang kaluluwa na nauuhaw sa inyong mga salita at nagnanais ng inyong kaligtasan. Tanging-tangi po inadalangin namin si aming kaibigan na si Patrick Gonzales na may karamdaman ngayon na nais namin, Amang, itagubilin sa inyo. Nais po namin, Ama, pagalingin po siya at sana ang inyong mapagpalang kamay ang humipo sa kanya at makaranas siya ng mabuting pakiramdam mula sa karamdaman. At hinihiling din po namin ang kanyang kalagayan, lalo tigit sa kanyang pananampalataya. Alam po ninyo ang kanyang
katayuan ngayon. Nais po niya, Panginoon, na makilala pa kayo at maranasan ang relasyon, ang pakikipagrelasyon sa inyo. Nais po niya, Panginoon, na lumakas pa ang kanyang pagtitiwala sa inyo at tulungan siya na mapaglabanan niya ang lahat ng kanyang mga pagsubok o anuman ang kanyang mga kahinaan. Nais namin, Ama, ikaw ang gumawa sa kanyang buhay. Marami pa po kami, Ama, na nais hilingin. Subalit kayo nakakaalam, narito po ang inyong mga anak na kasama naming nananalangin ngayon sa oras na ito. Tulungan po ang aming programang simula at nais namin itagubilin ito sa inyo at alam namin ito ay inyong gawain kung paano nyo ito'y sinimulan, Ama. Nawa patuloy niyong pagpalain at pagpapalain pa. Tulungan ang bawat sa amin na sana ay patuloy na makinabang dito at maging bahagi ito ng aming pagpapalakas sa aming pisikal, sa aming mga sosyal, sa aming kaisipan, at higit sa lahat, sa aming spiritual at relasyon sa inyo. Maraming salamat sa inyong pagdinig sa mga dalangin ito at inaasahan namin inyong sasagutin at tatanggapin ang inyong biyaya sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon sa pagkakataon pinagkaloob sa ating pagsasama-sama sa ating programang simula, Usapang Senior. Sumasa inyo tuwing Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Sana po ay marami kayong natutunan. Tandaan po natin na ang bawat isa sa atin ay may kakayanan na para palakasin ang ating happiness hormones. Tandaan po natin yun. At ayan po ang ating natural na panlaban para po sa ating mga stress, para po sa ating mga kalungkutan at sa mga karamdaman natin. At higit sa lahat, pasalamatan po natin ating Panginoon sa kanyang patuloy na pagpapala at biyaya sa atin. Maraming salamat po sa inyong pakikisa at nais kong pasalamatan si Pastor Nerio Caranza, aming pong AWR Station Manager na patuloy na sumusuporta sa ating program. Si Andy Joaquin, maraming salamat Brother Andy, at gayon din si Jonah Bayog, maraming salamat. Reza Nabor, Mary Estrito, Irene Sidao. Sana po ay patuloy niyong subaybayan ang ating programa. Tandaan po ninyo na ang ating Panginoon, ang kanyang biyaya ay bago tuwing umaga. Lahat po tayo may pag-asa. Lahat po tayo ay may bagong simula. Ako po si Doc Rom Barrios. Hanggang sa muli, God bless everyone. Ikaw ang simula, ikaw ang pag-asa, buhay na walang hanggan, sa'yo lamang makakamtan. Payapang ka